Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay 21 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng madla kung sino ang anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako? Tanong ni Jesus sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Mesyas, na anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simong anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit, at ang pahintulutan mo sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang masasabi nila tungkol sa kanya. Kayo naman, anong masasabi niyo tungkol sa akin? Sino ako? Nang tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa kanila, hindi po siya nag-check tungkol sa kanyang popularidad, kundi hinamon niya sila na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa kanya, hindi lamang sa salita, kundi sa kanilang buhay at gawa. At ang katanungang ito ay patuloy na ipinaparating sa atin sa kasalukuyan bilang kanyang mga alagad. Kaya bilang mga alagad ng ating Panginoon, hinamon tayo ng Panginoon na ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya bilang mga sundalo, paano po ba natin maipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa konteksto ng serbisyo militar? Una, ang pinakamahalagang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang pagkilala ng ating sariling kahinaan at ang pagtanggap ng biyaya ng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Sa serbisyo militar, kailangan nating maging matatag, magtiwala at may kumpiyansa sa sarili. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na tayo ay may kahinaan at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naging malaya tayo mula sa kasalanan at binigyan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Pangalawa, ang ating pananampalataya ay dapat makikita sa ating mga gawa at pag-uugali bilang mga sundalo. Bilang mga kawal, tayo ay tinatawag na maging tagapagtanggol ng ating bayan at mga mamamayan. Gayunpaman, hindi lamang ito nangangahulugan ng pagtatanggol ng pisikal na kaligtasan, kundi pati na rin ang pagtatanggol ng mga prinsipyo ng katarungan, kapayapaan at paggalang sa buhay. Sa ating paglilingkod, dapat nating ipakita ang integridad, katapatan at pagmamahal sa kapwa na nakabatay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, ang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Panginoon sa serbisyo militar ay maaring gawin sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba at mapaglingkod. Hindi natin dapat ipagmalaki ang ating tagumpay o posisyon. Sa halip, tayo ay tinatawag na maglingkod sa iba, sa ating mga kasamahan at sa ating bayan. Ang ating pagiging tapat na lider at huwaran ay dapat na magpakita ng pagmamahal at malasakit sa ating mga kasamahan, mga tauhan at sa mga taong ating pinagsisilbihan. Sa higit na malalim na antas, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay maaring may pahayag sa pamamagitan ng pagiging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa gitna ng mga hamon at kaguluhan, tayo ay tinatawag na maging tagapagdala ng pag-asa at pagbabago. Sa serbisyo militar,
tayo ay may kakayahan na magdulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa larangan ng seguridad, kundi pati na rin sa mga buhay ng ating naaabot. Ang ating pananampalataya ay dapat na maging batayan ng ating pagkilos na humuhubog sa ating mga desisyon at pag-uugali sa pagtupad ng ating mga tungkulin. Huwag nating kalimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng mga medalya o pagkilala na ating natanggap, kundi sa mga kabutihang ating naidudulot sa buhay ng iba at sa mundo. Ang ating pananampalataya ay dapat sumasalamin sa ating mga ginagawa, sa pagiging tapat sa ating mga salita, at sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Sa gitna ng hamon at pagsubok sa serbisyong militar, tayo ay tinatawag na manatiling matatag at magtiwala sa Panginoon. Isang hamon ito na patuloy tayong lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita sa banal na kasulatan. Sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, hinihimok tayong maging instrumento ng biyaya at pag-asa sa ating mga kapwa-sundalo at sa mga taong ating pinagsisilbihan. Sa pamamagitan ng ating buhay at gawa, maipapahayag natin ang hamon na Jesus na ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya sa serbisyo militar. Sa pamamagitan ng pagiging tapat, mapaglingkod at mapagpakumbaba, tayo ay magiging tunay na mga saksi ng Kanyang biyaya at pagmamahal sa mundo. Naway patnubayan tayo ng Diyos sa ating mga tungkulin at bigyan tayo ng lakas at karunungan upang maipahayag natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa bawat sandali ng ating serbisyo militar. Amen. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan. Kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.